Sa pinakadulong bahagi ng baryo ng Tayuman, kung saan ang mga palayan ay tila walang katapusan at ang malamig na hangin ay dumadampi sa bawat kubo tuwing dapit hapon, may isang lugar na bihirang puntahan ng mga tao, ang masukal na kagubatan sa paanan ng bundok Amara. Marami ang natatakot doon. Ayon sa matatanda, may mga bagay na hindi dapat gambalain sa bundok. May mga yabag daw na naririnig tuwing hating gabi at may mga aninong gumagala sa gitna ng makakapal na puno. Ngunit higit sa lahat, may kwento tungkol sa isang kabayong sugatan na matagal nang nagpapakita sa kagubatan. Isang kabayong tila may hinahanap, ngunit walang sino man sa Tayuman ang tunay na naniniwala rito, maliban sa mga nakakita mismo. Isa na roon si Mateo. 18 taong gulang si Mateo de la Cruz, isang tahimik ngunit masipag na binata na namumuhay ng simple kasama ang kaniyang matandang lola sa maliit nilang kubo malapit sa ilog. Bata pa lamang siya nang mawala ang kanyang ama sa gitna ng malakas na bagyo habang naghahatid ng ani sa kabilang baryo. Makalipas lamang ang 2 taon, sumunod namang nagkasakit ang kaniyang ina at tuluyang pumanaw. Mula noon, ang kaniyang lola na lamang ang kasama niya sa buhay. Kahit mahirap ang kanilang kalagayan, hindi kailanman natutong magnakaw o man lamang si Mateo. Kilala siya sa Tayuman bilang mabuting binata na handang tumulong kahit kapalit ay pagod at gutom. Tuwing umaga, nagtatrabaho siya sa bukirin ni Don Arturo Villanueva, ang pinakamayamang tao sa baryo. May malawak itong lupain, maraming kalabaw, at mga kabayong inaalagaan ng kaniyang mga tauhan. Ngunit kahit mabait si Mateo, marami pa rin ang mababa ang tingin sa kanya dahil sa kahirapan. Sayang ang sipag mo, minsang sabi ng isang magsasaka. Kung ipinanganak ka lang na mayaman, baka malayo na ang narating mo. Ngunit ngumingiti lamang si Mateo. Sanay na siyang mabuhay nang walang inaasahan mula sa iba. Isang gabi, habang pauwi siya mula sa bukirin, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Humampas ang hangin sa mga puno habang ang makakapal na ulap ay halos takpan ang buong kalangitan. Mabilis siyang naghahanap ng masisilungan. Ngunit habang naglalakad malapit sa kagubatan ng bundok Amara, may narinig siyang kakaibang tunog, parang mahinang ungol. Huminto siya. Muli iyong narinig, mahina ngunit puno ng paghihirap. Sa unay binaliwala niya iyon. Naalala niya ang mga kwento ng matatanda tungkol sa kabayong nagpapakita sa gubat. Ngunit nanaig ang kaniyang pag-aalala. Dahan-dahan siyang lumapit sa masukal na bahagi ng kagubatan habang hawak ang maliit na gasera. May tao ba riyan? Mahina niyang tawag. Walang sumagot. Tanging hangin at ulan lamang ang maririnig. Ngunit maya-maya, muli niyang narinig ang mahinang ungol. Sinundan niya ang tunog hanggang marating niya ang isang malaking puno ng balete. At doon niya nakita ito. Isang napakagandang kabayo na nakahandusay sa putikan. Halos mapaatras si Mateo sa pagkabigla. Maitim ang balahibo nito, makintab kahit nababalot ng putik at dugo. Malaki ang pangangatawan nito, ngunit halatang nanghihina na. May malalim itong sugat sa tagiliran, at ang isa nitong paa ay tila napilayan. Humihingal ito habang pilit sinusubukang tumayo.
Napansin din ni Mateo ang kakaibang marka sa noo nito. Isang simbolong tila apoy na bahagyang kumikislap sa tuwing tinatamaan ng kidlat ang paligid. Hindi ordinaryong kabayo ang nasa harapan niya. Ngunit higit sa lahat, kapansin-pansin ang mga mata nito. Punong-puno ng lungkot at pagod, parang matagal nang tumatakbo ng walang direksyon. Dahan-dahang lumapit si Mateo. Agad namang umigtad ang kabayo at halos sipain siya dahil sa takot. "Sandali!" Mahinahong sabi niya habang itinataas ang dalawang kamay. "Hindi kita sasaktan." Patuloy na humihingal ang hayop habang nakatitig sa kanya. Kinuha ni Mateo ang suot niyang lumang panyo at marahang pinunasan ng dugo sa sugat nito. Hindi naging madali dahil tila takot na takot ang kabayo sa tao. Parang marami na itong pinagdaanan. "Kung pababayaan kita rito, mamamatay ka," bulong ni Mateo. Unti-unting kumalma ang hayop. Sa unang pagkakataon, hindi ito umatras. Mabilis na gumawa si Mateo ng pansamantalang tali gamit ang lubid na dala niya para sa mga ani. Maingat niyang inalalayan ang kabayo palabas ng kagubatan. Halos abutin sila ng hating gabi bago makarating sa kaniyang kubo. Nagulat ang kaniyang lola nang makita ang sugatang hayop. "Diyos ko, Mateo, saan mo nakuha iyan?" "Nakita ko po sa gubat." Lumapit ang matanda at agad napansin ang malalim nitong sugat. "Hindi ordinaryong kabayo iyan," mahina nitong sabi. Tahimik na ginamot ni Mateo ang sugat gamit ang mga halamang gamot na itinuro sa kanya ng kaniyang lola. Nilinis niya ang dugo sa katawan nito habang patuloy ang pagbuhos ng ulan sa labas. Sa kabila ng sakit, tahimik lamang ang kabayo. Paminsan-minsay tumitingin ito kay Mateo na tila sinusubukang kilalanin ang taong tumulong sa kanya. Nang matapos siyang gamutin, binigyan niya ito ng tubig at tuyong damo. Mabilis iyong kinain ng kabayo na tila ilang araw nang walang laman ang tiyan. Napangiti si Mateo. "Matibay ka," sabi niya habang marahang hinahaplos ang leeg nito. "Parang ayaw mo pang sumuko." Maya-maya, dahan-dahang lumapit ang kabayo at marahang idinikit ang ulo nito sa balikat ng binata. Natigilan si Mateo. Hindi niya maipaliwanag, ngunit tila may kakaibang koneksyon siyang naramdaman sa hayop. Parang pareho silang pagod. Parehong naghahanap ng tahanan. "Ano kaya ang pangalan mo?" bulong niya. Tumingin ang kabayo sa kanya habang kumikislap ang kidlat sa labas ng bintana. Ngumiti si Mateo. "Mula ngayon, tatawagin kitang Bagwis." Tahimik na umihip ang hangin sa paligid ng kubo habang unti-unting pumipikit ang sugatang kabayo. Ngunit sa kabilang bahagi ng baryo ng Tayuman, may mga matang nagmamasid sa dilim. Sa loob ng malaking bahay ni Don Arturo Villanueva, isang tauhan ang nagmamadaling pumasok. "Don Arturo, ano yon?" Malamig nitong tanong. "May nakakita raw po sa itim na kabayo." Biglang nanigas ang matandang lalaki. Dahan-dahan niyang ibinaba ang hawak na baso. "Sigurado ka ba?" "Opo, nasa kubo raw ni Mateo de la Cruz." Ilang sandaling natahimik si Don Arturo. Unti-unti siyang ngumiti, ngunit ang ngiting iyon ay walang kabutihan. Pagkatapos ng maraming taon, mahina niyang sabi, "Natagpuan din siya."
Sa labas ng kanyang mansyon, muling kumulog ang kalangitan habang ang malamig na hangin ay unti-unting bumabalot sa buong baryo ng Tayuman. At hindi alam ni Mateo na ang sugatang kabayong kaniyang iniligtas ay simula pa lamang ng isang lihim na matagal nang nakabaon sa kadiliman ng baryo. Maagang nagising si Mateo dahil sa malamig na hanging pumapasok sa siwang ng kanilang maliit na kubo. Bahagya ng sumisilip ang liwanag ng araw mula sa silangan habang maririnig ang tilaok ng mga manok sa iba't ibang bahagi ng baryo ng Tayuman. Ngunit kakaiba ang umagang iyon. Tahimik na tahimik ang paligid. Dahan-dahang bumangon si Mateo mula sa banig at agad na patingin sa gilid ng kubo kung saan niya iniwan ang sugatang kabayo kagabi. Ngunit wala na ito roon. Biglang bumilis ang tibok ng kaniyang puso. "Bagwis?" tawag niya. Mabilis siyang lumabas ng kubo habang nag-aalala. Baka nakatakas ang kabayo o tuluyang bumagsak sa kung saan dahil sa sugat nito. Ngunit paglabas niya, natigilan siya. Naroon si Bagwis sa ilalim ng malaking punong mangga malapit sa ilog. Tahimik itong nakatayo habang tinatamaan ng sinag ng umaga ang makintab nitong balahibo. Kahit may sugat pa ito, tila mas malakas na kumpara kagabi. At higit sa lahat, tila mas lalo itong naging kahanga-hanga sa liwanag ng araw. Maitim na itim ang balahibo nito, ngunit kapag tinatamaan ng sikat ng araw, ay may bahagyang kulay bughaw na kumikislap. Ang marka sa noo nito ay mas malinaw na ngayon, hugis apoy na tila nakaukit mismo sa balat. Dahan-dahang lumapit si Mateo. "Ang bilis mong gumaling," bulong niya. Tumingin si Bagwis sa kanya at marahang umingkaw. Ngunit biglang napansin ni Mateo ang kakaiba. Ang sugat sa tagiliran nito ay halos nagsasara na. Napaatras siya sa pagkabigla. Hindi maaari. Kahit gaano katibay ang isang kabayo, imposibleng gumaling agad ng ganon kabilis. Lumapit ang kanyang lola na may dalang timba ng tubig. Pagkakita niya kay Bagwis, bahagyang nagbago ang kanyang mukha. "Mateo," mahina nitong sabi, "saan mo nga ulit nakita ang kabayong ito?" "Sa gubat po ng bundok Amara." Napabuntong hininga ang matanda. May mga kwento noon pa man tungkol sa isang kabayong ligaw na lumilitaw sa bundok. Sabi nila, hindi raw iyon ordinaryong hayop. Napakunot noo si Mateo. "Naniniwala po ba kayo ron?" Hindi agad sumagot ang kanyang lola. Sa halip ay matagal nitong pinagmasdan si Bagwis. "Noong bata pa ako," mahina nitong simula, "may isang mayamang pamilya rito sa Tayuman na kilala sa pag-aalaga ng pinakamagagandang kabayo sa buong lalawigan." "Ang pamilya Villanueva?" Tumango ang matanda. Ngunit isang gabi, bigla raw nasunog ang kanilang lumang rancho sa paanan ng bundok. Maraming kabayo ang namatay, pero may isang kabayo raw na nakaligtas. Napatingin muli si Mateo kay Bagwis. "Isang itim na kabayo." Natahimik siya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may kakaibang kaba siyang nararamdaman habang nakikinig. Pagkatapos noon, pagpapatuloy ng matanda, maraming kakaibang nangyari sa baryo. May mga taong nawawala sa bundok. May mga magsasakang nagsasabing nakakakita sila ng kabayong tumatakbo sa gitna ng bagyo. Tingin niyo po ba
Siya iyon? Hindi agad sumagot ang kanyang lola. Hindi ko alam, sabi nito, pero may kakaiba sa kanya. Tahimik na napayuko si Mateo. Hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit habang mas tumatagal ay mas lalo niyang nararamdaman na hindi aksidente ang pagkakatagpo nila ni Bagwis. Parang may dahilan. Makalipas ang ilang oras, nagtungo si Mateo sa bukirin ni Don Arturo upang magtrabaho. Pagdating niya roon, agad niyang napansin ang kakaibang katahimikan ng mga manggagawa. Halos lahat ay nakatingin sa kanya. May ilan pang nagbubulungan. Iyan daw yung nakakita sa kabayo. Baka malas iyan. May sumpa raw ang hayop na yon. Hindi na lamang sila pinansin ni Mateo at ipinagpatuloy ang pagbubuhat ng mga sako ng palay. Ngunit maya-maya, dumating si Don Arturo. Tahimik na huminto ang lahat ng manggagawa. Kilala si Don Arturo bilang makapangyarihang tao sa tayuman. Matangkad ito, maputi ang buhok, at palaging seryoso ang mukha. Kahit matatanda ay takot sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit kay Mateo. Ikaw ba ang nakakita sa itim na kabayo? Malamig nitong tanong. Tumango si Mateo. Opo. Nasaan siya ngayon? Nasa bahay po namin. Sugatan kasi siya. Ilang sandaling tumahimik si Don Arturo habang nakatitig sa kanya. Pagkatapos ay bahagya itong ngumiti. Akin ang kabayong iyon. Nagulat si Mateo. Sa inyo po? Oo. Matagal na siyang nawawala. May kakaiba sa tono ng matanda. Hindi iyon tunog ng taong nag-aalala sa nawawalang alaga. Parang may itinatago ito. Kung ganoon po, sabi ni Mateo, baka gusto niyo nang kunin siya para maalagaan. Huwag muna. Natigilan siya. Hayaan mo muna siyang manatili sa inyo, sabi ni Don Arturo habang nakatitig sa malayo. Darating ang tamang oras. Hindi malaman ni Mateo kung bakit, ngunit nakaramdam siya ng takot sa mga mata ng matanda. Parang may malalim itong lihim na ayaw ipakita. Pagkaalis ni Don Arturo, agad siyang nilapitan ng matandang trabahador na si Mang Isko. Mateo, mahina nitong sabi, mag-ingat ka. Bakit po? Palihim nitong sinilip ang paligid bago muling magsalita. May mga bagay tungkol sa pamilya Villanueva na hindi alam ng baryo. Napakunot noo si Mateo. Anong ibig ninyong sabihin? Ngunit hindi na nakapagsalita si Mang Isko dahil biglang dumating ang isa pang tauhan ni Don Arturo. Hoy, tama na ang kwentuhan! Sigaw nito. Mabilis na umalis ang matanda. Buong maghapon, hindi na nawala sa isip ni Mateo ang mga sinabi ng mga tao. Pagsapit ng gabi, agad siyang umuwi. Ngunit pagdating niya sa kubo, natigilan siya. Bukas ang pintuan, mabilis siyang pumasok. Nagulo ang mga gamit sa loob. Nakatapon ang mga paso at halamang gamot sa sahig. Lola! Lumabas mula sa kusina ang kaniyang lola, halatang takot. May mga taong pumasok dito kanina, nanginginig nitong sabi. Hinahanap nila ang kabayo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Mateo. Nasaan si Bagwis? Hindi sumagot ang matanda. Sa halip ay tumingin ito sa likod ng kubo. Mabilis na tumakbo si Mateo palabas. At doon niya nakita si Bagwis sa tabi ng ilog.
Ngunit may kakaiba. Tahimik itong nakatingin sa kagubatan ng bundok Amara. Parang may naririnig o may tinatawag itong bagay mula sa kailaliman ng bundok. At sa unang pagkakataon, nakaramdam si Mateo na ang kabayong kaniyang iniligtas ay hindi lamang naghahanap ng tahanan. Parang may mas malalim itong dahilan sa pagbabalik sa tayuman. Mabigat ang pakiramdam ni Mateo habang nakatayo sa tabi ni Bagwis sa gilid ng ilog. Tahimik ang gabi, ngunit tila may kung anong nagkukubli sa dilim ng bundok Amara. Hindi inaalis ng kabayo ang tingin nito sa kagubatan. Parang may hinihintay. O baka naman may kinatatakutan. Bagwis, mahina niyang tawag. Bahagyang gumalaw ang tainga ng kabayo, ngunit hindi ito lumingon. Napansin ni Mateo na tila balisa ito. Paulit-ulit itong humahampas sa lupa gamit ang paa habang mabigat ang paghinga. Biglang umihip ang malamig na hangin. Kasabay niyon ay ang mahinang tunog ng yabag mula sa masukal na bahagi ng kagubatan. Nanigas si Mateo. Hindi iyon tunog ng hayop, parang tao. Mabilis niyang hinawakan ang kahoy na patpat na nakasandal sa puno habang pilit sinisilip ang madilim na bahagi ng bundok. May tao ba riyan? Malakas niyang sigaw, ngunit walang sumagot. Ilang sandali ang lumipas bago muling bumalik ang katahimikan. Ngunit hindi nawala ang kaba sa dibdib niya. Biglang umingkaw si Bagwis at mabilis na humarang sa harapan ni Mateo na tila pinoprotektahan siya. At doon niya nakita, isang maitim na anino ang mabilis na dumaan sa pagitan ng mga puno. Napaatras siya. Sinong nandyan? Muling kumidlat sa kalangitan. Sa isang iglap, bahagyang nasilayan ni Mateo ang anyo ng isang tao sa gitna ng kagubatan. Matangkad, nakasuot ng maitim na balabal at tila may hawak na mahabang patalim. Ngunit kasabay ng pagdilim muli ng paligid, bigla rin itong nawala. Parang usok na nilamon ng gabi. Agad hinila ni Mateo si Bagwis pabalik sa kubo. Hindi na siya mapakali. Pagpasok niya sa loob, nadatnan niya ang kaniyang lola na taimtim na nagdarasal habang hawak ang lumang rosaryo. "Lola," mahina niyang sabi, "may tao sa labas." Biglang natigilan ang matanda. "Anong itsura?" "Hindi ko po nakita ng maayos, pero parang may sumusunod sa amin." Napabuntong hininga ang kaniyang lola. "Diyos ko, kilala niyo po ba kung sino iyon?" Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip ay dahan-dahan itong umupo sa kahoy na silya habang nanginginig ang mga kamay. "Mateo," mahina nitong sabi, "may mga lihim sa tayuman na matagal nang ibinaon ng mga tao." Tahimik lamang siyang nakinig. "Noong kabataan ko," pagpapatuloy nito, "may isang lalaking nagtrabaho noon para sa pamilya Villanueva. Siya ang tagapag-alaga ng kanilang mga kabayo." "Anong nangyari sa kanya?" "Sinasabing nasunog siya nang masunog ang lumang rancho." Napakunot noo si Mateo. "Sinasabi niyo bang buhay pa siya?" "Hindi ko alam," sagot ng matanda. "Pero mula nang mangyari iyon, may mga taong nagsasabing may lalaking gumagala sa bundok tuwing gabi." Biglang sumagi sa isip ni Mateo ang aninong nakita niya kanina. Hindi niya maipaliwanag, ngunit tila may malamig na kamay na humawak sa kanyang batok. "Bakit niya kami sinusundan?" Napatingin ang matanda kay Bagwis
na nakahiga malapit sa pintuan. Marahil dahil sa kabayong iyan. Tahimik na napaupo si Mateo. Habang tumatagal, mas lalo lamang lumalalim ang misteryong bumabalot kay Bagwis. At tila unti-unti siyang hinihila nito papasok sa isang lihim na matagal nang kinatatakutan ng tayuman. Kinabukasan, maagang nagtungo si Mateo sa bayan upang bumili ng halamang gamot para sa sugat ni Bagwis. Ngunit pagdating niya sa palengke, agad niyang naramdaman ang kakaibang tingin ng mga tao sa kanya. Nag-uusap-usap ang mga tindero habang pasimple siyang tinitingnan. Iyan yung binatang may itim na kabayo. Hindi raw normal ang hayop na iyon. May malas daw na dala. Hindi na lamang sila pinansin ni Mateo. Sanay na siyang pag-usapan ng mga tao. Ngunit habang bumibili siya ng gamot, may isang matandang babae ang biglang lumapit sa kanya. Payat ito, kuba, at halos maputi na ang buhok. "Ikaw si Mateo, hindi ba?" tanong nito. "Opo." Tinitigan siya ng matanda bago tumingin sa paligid na tila may iniiwasang makarinig. "Umalis ka na habang may oras pa." Napakunot noo si Mateo. "Bakit po?" "Ang kabayong kasama mo." Mahina nitong sabi. Hindi basta-bastang hayop. Naramdaman niyang bumigat ang hangin sa paligid. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" Lumapit pa ang matanda. "May hinahanap siya." "Hinahanap?" Tumango ito. "At kapag nahanap niya iyon, may magbabalik." Nanlamig si Mateo. Ngunit bago pa siya makapagtanong muli, mabilis nang naglakad palayo ang matanda at nawala sa gitna ng maraming tao. Buong maghapon, hindi na nawala sa isip ni Mateo ang sinabi nito. Pagsapit ng hapon, agad siyang umuwi sa kanilang kubo. Ngunit pagdating niya roon, bigla siyang natigilan. Bukas na naman ang tarangkahan at wala na si Bagwis. Biglang bumilis ang tibok ng kaniyang puso. "Bagwis!" Mabilis siyang tumakbo sa likod ng kubo, ngunit wala roon ang kabayo. "Lola! Nasaan siya?" Lumabas ang matanda mula sa loob ng bahay, halatang nag-aalala rin. "Bigla siyang umalis," sabi nito. "Parang may narinig siyang kung ano sa bundok." Hindi na nag-aksaya ng oras si Mateo. Agad siyang kumuha ng lampara at tumakbo patungo sa kagubatan ng bundok Amara. Habang palalim siya ng palalim sa gubat, mas lalo niyang naririnig ang malalakas na yabag ng kabayo sa putikan. Hanggang sa marating niya ang isang bahagi ng bundok na hindi pa niya kailanman napuntahan. At doon siya tuluyang napahinto. Sa gitna ng matataas na puno at makakapal na damo, may lumang istrukturang halos nilamon na ng panahon. Isang malaking rancho, sunog. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Ang lumang rancho ng mga Villanueva. Tahimik na nakatayo si Bagwis sa harapan nito habang nakatitig sa wasak na gusali. At sa likod ng kabayo, may isang lalaking nakatayo sa dilim. Nanigas si Mateo sa kanyang kinatatayuan. Mahigpit niyang hawak ang lampara habang nakatitig sa lalaking nasa likod ni Bagwis. Bahagya lamang itong natatanglawan ng mahinang apoy mula sa kaniyang dala, ngunit sapat iyon upang makita niya ang anyo nito. Matangkad, payat.
Nakasuot ng maitim at lumang balabal na tila ilang taon nang hindi napapalitan. Hindi gumagalaw ang lalaki. Tahimik lamang itong nakatayo sa harap ng nasunog na rancho habang nakatitig kay Bagwis. Samantala, tila balisa naman ang kabayo. Mabigat ang paghinga nito habang paulit-ulit na humahampas sa lupa ang paa. Bagwis, mahina ngunit nanginginig na tawag ni Mateo. Biglang napalingon sa kanya ang lalaki, at sa isang iglap, tila huminto ang paghinga ng binata. May malaking pilat sa kaliwang bahagi ng mukha nito, at ang mga mata ay tila pagod na sa mahabang panahon ng pagtatago. Ngunit higit sa lahat, hindi ordinaryo ang tingin nito. Parang may matinding lungkot at galit na matagal nang kinikimkim. "Lumayo ka rito," malamig nitong sabi. Napaatras si Mateo. "Sino ka?" Hindi agad sumagot ang lalaki. Sa halip ay dahan-dahan itong lumapit kay Bagwis at marahang hinaplos ang leeg nito. Agad namang kumalma ang kabayo. Parang kilalang kilala nito ang lalaki. "Matagal ka na naming hinahanap," mahina nitong bulong kay Bagwis. Lalong nagtaka si Mateo. "Ano bang nangyayari rito?" tanong niya habang pilit pinatatatag ang sarili. "Bakit parang kilala ninyo ang kabayong ito?" Dahan-dahang napatingin ang lalaki sa kanya. "At bakit mo siya dinala rito?" "Ako ang nakakita sa kanya sa gubat," sagot ni Mateo. "Sugatan siya." Ilang sandaling natahimik ang lalaki bago bahagyang tumango. "Kaya pala nagtitiwala siya sa'yo." "Hindi ko maintindihan ang ibig ninyong sabihin." Muling napatingin ang lalaki sa nasunog na rancho. Matagal bago ito nagsalita muli. Ang kabayong iyan ang huling naiwan mula sa lumang rancho ng mga Villanueva. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. "Kayo po ba ang tagapag-alaga rito noon?" Tahimik na tumango ang lalaki. "Ako si Salvador." Biglang bumalik sa isip ni Mateo ang kwento ng kaniyang lola. Ang lalaking sinasabing namatay sa sunog maraming taon na ang nakalipas. Kayo yung sinasabing namatay rito?" Bahagyang ngumiti si Salvador, ngunit puno iyon ng pait. Maraming kasinungalingan ang ikinalat ng mga Villanueva. Malakas na umihip ang hangin habang tahimik na nakatayo si Mateo. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o maawa sa kaharap. "Ano po bang totoong nangyari rito?" Mahina niyang tanong. Dahan-dahang tumingin si Salvador sa paligid ng lumang rancho. "Dati, panimula nito, ito ang pinakamagandang rancho sa buong Tayuman. Dito pinalaki ang pinakamalalakas at pinakamahahalagang kabayo." Tahimik na nakikinig si Mateo. Ngunit nagbago ang lahat nang magsimulang maging sakim si Don Arturo. Napakunot noo siya. "Anong ibig ninyong sabihin?" "Hindi sapat sa kanya ang pagiging pinakamayaman sa baryo," sagot ni Salvador. "Gusto niyang mapasa kaniya ang buong lupain ng Tayuman." Biglang kumidlat sa kalangitan, at naniwala siyang makakatulong sa kanya ang kabayong ito. Napatingin si Mateo kay Bagwis. "Si Bagwis?" Tumango si Salvador. "Hinding-hindi ordinaryong kabayo ang alaga mong iyan." Tahimik na humakbang palapit si Mateo. "Ano ba talaga siya?" Huminga ng malalim si Salvador bago tumingin sa kabayo. May lahi si Bagwis na matagal nang pinoprotektahan ng mga unang nanirahan sa bundok. Sinasabing ang mga kabayong tulad niya ay nakakaramdam ng panganib at nakakahanap ng daan kahit sa pinakamadilim na lugar.
Tahimik na nakikinig si Mateo habang unti-unting bumibigat ang pakiramdam niya. Ngunit para kay Don Arturo, pagpapatuloy ni Salvador, hindi sapat ang ganoong kakayahan. Gusto niya silang gawing simbolo ng kapangyarihan. Anong ginawa niya? Biglang tumalim ang tingin ng lalaki. Sinubukan niyang pilitin ang mga kabayo. Napatingin muli si Mateo kay Bagwis. Tumanggi si Bagwis na magpasakop, kaya ipinag-utos ni Don Arturo na ikulong siya. Nanikip ang dibdib ni Mateo, at nang tangkain kong iligtas ang mga kabayo. Nanginginig na sabi ni Salvador, sinunog nila ang rancho. Biglang lumakas ang hangin sa paligid. Halos hindi makapaniwala si Mateo sa kaniyang naririnig. Maraming kabayo ang namatay ng gabing iyon, dugtong ni Salvador. At pinaniwala ng mga Villanueva ang buong baryo na aksidente lamang ang lahat. Napayuko si Mateo. Biglang sumagi sa isip niya ang malamig na tingin ni Don Arturo noong huli silang nag-usap. Ngayon niya lamang naunawaan kung bakit tila may takot ang matanda kay Bagwis, dahil buhay pa ang lihim nito. Paano kayo nakaligtas? Tanong ni Mateo. Tahimik na napangiti si Salvador. Si Bagwis ang nagligtas sa akin. Napatingin ang binata sa kabayo. Sa unang pagkakataon, tila nakita niya rito hindi lamang isang sugatang hayop, kundi isang nilalang na matagal nang nagdurusa. At bakit siya bumalik dito? Tanong ni Mateo. Tahimik na tumingin si Salvador sa kabundukan. Dahil may hindi pa natatapos. Nanlamig si Mateo. Ano pong ibig ninyong sabihin? Bago pa makasagot si Salvador, biglang umingkaw ng malakas si Bagwis. Kasunod niyon ay ang tunog ng maraming yabag mula sa likuran ng kagubatan. Biglang nagbago ang mukha ni Salvador. Nakita nila tayo. Mabilis niyang hinila si Mateo palapit sa wasak na bahagi ng rancho. Ano pong nangyayari? Mga tauhan ni Don Arturo. Ilang saglit lamang ay lumitaw ang 5 lalaking may dalang sulo at itak. Hanapin ninyo ang kabayo, sigaw ng isa. Mabilis na nagtago si Mateo habang malakas ang kabog ng dibdib. Ngunit sa gitna ng dilim, biglang lumabas si Bagwis mula sa anino ng mga puno. Agad siyang nakita ng mga tauhan. Naroon siya! Biglang tumakbo ang kabayo palayo sa kagubatan. Habulin ninyo! Sunod-sunod na tumakbo ang mga lalaki. Ngunit bago tuluyang mawala sa paningin si Bagwis, mabilis itong lumingon kay Mateo. At sa unang pagkakataon, pakiramdam ng binata ay tila humihingi ng tulong ang kabayo. Hindi napigilan ni Mateo ang pagsigaw habang pinagmamasdan ang kabayong mabilis na tumatakbo palayo sa gitna ng kagubatan. Humahampas ang mga sanga at damo habang hinahabol ito ng mga tauhan ni Don Arturo. Naroon siya, huwag hayaang makatakas, sigaw ng isa sa mga lalaki. Mabilis na lumingon si Mateo kay Salvador. Kailangan natin siyang tulungan, ngunit mahigpit siyang hinawakan ng matandang lalaki sa braso. Hindi ka pwedeng basta sumugod, mariin itong sabi. Mapanganib ang mga taong iyon. Pero masasaktan nila si Bagwis. Tahimik na napapikit si Salvador bago muling tumingin sa direksyon ng habulan. Hindi nila madaling mahuhuli ang kabayong iyon. Mahina nitong sabi. Ngunit kapag nakuha nila siya, mauulit na naman ang nakaraan. Hindi na nagdalawang isip si Mateo. Mabilis niyang tinanggal ang pagkakahawak ni Salvador
at tumakbo sa madilim na bahagi ng kagubatan. Mateo! Sigaw ng matanda, ngunit hindi na siya lumingon. Sa unang pagkakataon mula nang matagpuan niya si Bagwis, malinaw na sa kanya na hindi niya kayang pabayaan ang kabayo. Hindi matapos-tapos ang habulan sa gitna ng bundok Amara. Matarik ang daan at madulas ang lupa dahil sa ulang bumuhos noong gabi. Ngunit patuloy na tumatakbo si Mateo habang hawak ang kaniyang lampara. Maya-maya, muli niyang narinig ang malakas na pag-ungol ni Bagwis. Kasunod niyon ay ang sigawan ng mga tauhan ni Don Arturo. Nasukol natin siya! Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Mateo. Pinilit niyang bilisan ang pagtakbo hanggang marating niya ang isang bahagi ng bundok na napapalibutan ng matataas na bato. At doon niya nakita si Bagwis. Nakaharang ang tatlong lalaki sa unahan nito habang may dalawa pang papalapit mula sa likuran. Pagod na ang kabayo. May sariwang dugo na namang tumutulo mula sa dati nitong sugat. Ngayon ka namin nakuha, nakangising sabi ng isang lalaki habang hawak ang lubid. Biglang sumigaw si Mateo. Tigilan ninyo siya! Sabay-sabay na palingon ang mga lalaki sa kanya. Ikaw na naman, galit na sabi ng isa. Lumayo ka rito kung ayaw mong madamay. Ngunit matatag na tumayo si Mateo sa harapan ni Bagwis. Hindi ninyo siya maaaring saktan. Nagtawanan ang mga lalaki. Akala mo ba kaya mong pigilan kami? Lumapit ang pinakamalaki sa kanila habang mahigpit na hawak ang itak. Pag-aari ni Don Arturo ang kabayong ito. Hindi pag-aari ang tingin ninyo sa kanya, matapang na sagot ni Mateo. Parang gamit lamang. Biglang nagdilim ang mukha ng lalaki. Batang hamak ka. Mabilis itong sumugod kay Mateo. Ngunit bago pa siya tamaan, malakas na umingkaw si Bagwis at biglang humarang sa pagitan nila. Napaatras ang lalaki nang halos tamaan siya ng paa ng kabayo. Nababaliw na hayop! Sigaw nito. Biglang nagulo ang paligid. Dalawang lalaki ang nagtangkang hulihin si Bagwis gamit ang lubid, ngunit mabilis na umiwas ang kabayo kahit halatang nanghihina na ito. Samantala, pilit namang ipinagtatanggol ni Mateo ang sarili laban sa isa pang tauhan. Tinamaan siya sa balikat at bumagsak sa lupa. Mateo! Sigaw ni Salvador mula sa di kalayuan. Kadarating lamang ng matanda kasama ang isang mahabang kahoy. Agad nitong hinampas ang lalaking susugod sana kay Mateo. Nagkagulo ang mga tauhan ni Don Arturo. Sino ka ba talaga, matanda? Galit na sigaw ng isa. Dahan-dahang tumayo si Salvador habang mabigat ang tingin. Ako ang taong pilit ninyong ibinaon sa limot. Biglang nanlaki ang mga mata ng isa sa mga tauhan. Ikaw, sabihin ninyo kay Don Arturo, malamig na sabi ni Salvador, na hindi pa tapos ang kasalanan niya. Biglang lumakas ang hangin sa paligid. Sa gitna ng tensyon, mabilis na lumapit si Bagwis kay Mateo at marahang itinulak siya gamit ang ulo nito. Parang gusto siyang patayuin. Bagwis! Mahina niyang sabi habang hawak ang sugatang balikat. Ngunit bago pa sila makakilos, muling dumating ang mas marami pang tauhan mula sa kagubatan. Napamura si Salvador. Napapalibutan na tayo.
Naramdaman ni Mateo ang kaba. Wala silang laban sa dami ng kalaban. Unti-unting lumapit ang mga tauhan habang nakataas ang mga sulong. Wala na kayong matatakbuhan, sabi ng pinuno nila. Tahimik na humakbang si Bagwis sa harapan ni Mateo at Salvador. Mabigat ang paghinga nito, ngunit matatag pa rin ang tindig. At biglang may nangyari na ikinagulat ng lahat. Ang marka sa noo ni Bagwis ay nagsimulang lumiwanag. Napaatras ang mga lalaki. Ano iyon? Unti-unting kumalat ang mapusyaw na liwanag sa paligid ng kabayo habang malakas itong umingkaw. Kasabay niyon ay ang biglang pag-ihip ng napakalakas na hangin sa buong kagubatan. Nanginig ang mga puno. Namatay ang ilang sulo. Halos mawalan ng balanse ang mga tauhan ni Don Arturo. Mangkukulam ang hayop na iyan! Sigaw ng isa habang takot na umatras. Ngunit hindi inalis ni Bagwis ang tingin nito sa mga lalaki. Sa unang pagkakataon, nakita ni Mateo ang kakaibang lakas na matagal nang itinatago ng kabayo. Hindi ito ordinaryong nilalang. At tila alam iyon ng lahat ng naroon. Tumakbo na tayo, sigaw ni Salvador. Hindi na nag-aksaya ng oras si Mateo. Mabilis silang sumakay ni Salvador sa likod ni Bagwis habang patuloy ang kaguluhan sa paligid. At sa isang malakas na pag-ungol, mabilis na tumakbo si Bagwis papalalim sa kagubatan. Habang humahampas ang malamig na hangin sa kanyang mukha, mahigpit na napahawak si Mateo sa kabayo. Ngunit kahit mabilis silang nakakatakas, hindi mawala sa isip niya ang isang bagay. Kung ganoon kapanganib si Bagwis sa paningin ni Don Arturo, ano pa kaya ang tunay na lihim na pilit nitong itinatago sa buong tayuman? Mabilis na tinatahak ni Bagwis ang madilim na daan sa gitna ng bundok Amara. Humahampas ang malamig na hangin sa mukha ni Mateo at Salvador habang nag-uunahan ang mga sanga at damo sa kanilang dinaraanan. Sa likuran nila, bahagya pa ring maririnig ang sigawan ng mga tauhan ni Don Arturo. Hanapin ninyo sila! Ngunit habang lumalalim sila sa kabundukan, unti-unting nilalamon ng katahimikan ng paligid. Tanging malalakas na yabag ni Bagwis at ang mabigat nitong paghinga ang maririnig. Napansin ni Mateo na kahit sugatan ng kabayo, hindi ito bumabagal. Parang kabisadong-kabisado nito ang bawat daan sa bundok. Paano niya nalalaman ang pupuntahan natin? Tanong ni Mateo habang mahigpit na nakakapit. Tahimik lamang si Salvador sa loob ng ilang sandali bago sumagot. Dito siya lumaki. Mabilis na napatingin si Mateo sa matanda. Sa bundok? Oo, sagot nito. May lugar dito na tanging iilang tao lamang ang nakaaalam. Ilang minuto pa silang naglakbay hanggang sa marating nila ang isang makipot na bahagi ng bundok na natatakpan ng malalaking bato at makakapal na halaman. Halos imposibleng mapansin iyon sa dilim. Ngunit walang pag-aalinlangan na pumasok doon si Bagwis. Paglampas nila sa makitid na daanan, biglang bumungad sa kanila ang isang maliit na lambak na nakatago sa gitna ng kabundukan. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. May maliit na kubo roon, tahimik, luma, ngunit maayos pa rin. Napapalibutan iyon ng matataas na puno at malinaw na batis.
Parang lihim na lugar na matagal nang hindi naaabot ng mga tao. Dahan-dahang huminto si Bagwis sa harap ng kubo. Nasaan tayo? Tanong ni Mateo. Dito ako nagtago matapos masunog ang rancho, sagot ni Salvador habang bumababa mula sa likod ng kabayo. Tahimik na bumuntong hininga si Mateo habang pinagmamasdan ang paligid. Hindi niya akalaing may ganitong lugar sa bundok Amara. Parang hiwalay ito sa mundo. Pagkapasok nila sa kubo, agad na nagsindi si Salvador ng lampara. Lumantad ang simpleng loob nito. Isang lumang mesa, ilang silya, at mga lumang gamit na tila matagal nang ginagamit ng matanda. Ngunit may isang bagay na agad nakatawag ng pansin ni Mateo. Sa dingding ng kubo ay may nakasabit na lumang larawan. Lumapit siya rito at halos hindi siya makahinga sa kaniyang nakita. Larawan iyon ng isang batang si Salvador kasama ang isang batang Don Arturo. Magkatabi silang nakangiti habang may hawak na batang kabayo. Magkaibigan kayo? Gulat na tanong ni Mateo. Tahimik na tumingin si Salvador sa larawan. Magkapatid kami. Parang biglang umikot ang mundo ni Mateo. Ano? Dahan-dahang umupo si Salvador sa kahoy na silya habang mabigat ang muka. Ako ang nakatatandang kapatid ni Arturo Villanueva. Hindi agad nakapagsalita si Mateo. Halos hindi siya makapaniwala sa kaniyang naririnig. Pero bakit hindi alam ng baryo? Dahil matagal na akong itinuring na patay. Tahimik ang buong kubo. Maging si Bagwis ay tila nakikinig habang nagpapahinga sa isang sulok. Huminga ng malalim si Salvador bago nagsimulang magsalita. Noong kabataan namin, hindi ganito si Arturo. Mabait siya noon at mapagmahal sa mga kabayo. Napatingin si Mateo sa larawan. Ngunit nang mamatay ang aming ama, pagpapatuloy ni Salvador, nagbago siya. Unti-unting tumalim ang mukha ng matanda. Nasilaw siya sa kapangyarihan at kayamanan. Tahimik na nakikinig si Mateo. Ang totoo, sabi ni Salvador, ang rancho at malaking bahagi ng lupain ng Tayuman ay dapat mapunta sa akin. Nanlaki ang mga mata ng binata. Pero dahil ayaw kong gamitin ang mga kabayo para sa kasakiman. Napapait ng ngumiti si Salvador. Itinuring niya akong hadlang. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Mateo. Siya ba ang may kagagawan ng sunog? Hindi agad sumagot si Salvador. Ngunit sapat na ang katahimikan nito upang makuha ni Mateo ang sagot. Sinunog niya ang buong rancho upang mawala ako, kasama ang lahat ng nakaalam ng katotohanan. Napaupo si Mateo. Ngayon niya lubos na naunawaan kung bakit tila takot na takot si Don Arturo kay Bagwis. Dahil si Bagwis ang buhay na alaala ng nakaraan. At bakit hindi ninyo sinabi ang totoo sa mga tao? Tanong niya. Mapait na ngumiti si Salvador. Sino ang maniniwala sa isang taong itinuring ng patay? Tahimik na napayuko si Mateo. Sa labas ng kubo muling umihip ang malamig na hangin. Maya-maya, biglang tumayo si Bagwis. Tila may naramdaman ito. Agad din napalingon si Salvador sa labas. Ano po yun? Tahimik na lumapit ang matanda sa bintana at biglang nagbago ang kaniyang mukha. Hindi maaari.
Mabilis na tumayo si Mateo. Ano pong nangyari? Dahan-dahang napatingin si Salvador sa kanya. Natagpuan tayo ni Arturo. Kasabay niyon ay ang paglitaw ng mga ilaw ng sulo sa ibaba ng bundok. Marami sila, at unti-unti silang papalapit sa kublihang bahay. Tahimik na bumalot ang takot sa loob ng kublihang bahay habang papalapit ang mga ilaw ng sulong mula sa ibaba ng bundok. Mabilis na sumilip si Mateo sa bintana. Nanlaki ang mga mata niya. Mahigit 10 lalaki ang paakyat sa makitid na daan ng lambak. May dala silang mga lubid, itak at sulo. Sa gitna nila ay isang lalaking nakasakay sa puting kabayo, si Don Arturo. Kahit mula sa malayo ay ramdam agad ang malamig nitong presensya. Mahigpit na napahawak si Mateo sa gilid ng bintana. Paano nila tayo nahanap? Tahimik na napapikit si Salvador. Kilalang kilala ng kapatid ko ang bundok na ito, sagot niya. Dati kaming magkasamang naglilibot dito noong bata pa kami. Mabigat ang hangin sa paligid. Samantala, si Bagwis ay tila lalong naging balisa. Paulit-ulit itong umiingkaw habang nakatingin sa direksyon ng mga paparating. Hindi sila naparito para lamang hulihin si Bagwis, mahina ngunit mabigat na sabi ni Salvador. Napalingon si Mateo, kundi para tapusin na ang lahat. Ilang sandali pa'y tuluyan ng narating ng mga tauhan ang harapan ng kublihang bahay. Tumigil si Don Arturo sa tapat nito habang malamig na pinagmamasdan ang kubo. Tama na ang pagtatago, Salvador, malakas nitong sabi. Nanginig ang dibdib ni Mateo. Hindi agad sumagot si Salvador. Dahan-dahan lamang itong lumabas ng kubo habang nakatingin diretso sa kapatid. Matagal silang nagkatitigan. Dalawang magkapatid na minsang nagmahalan bilang pamilya, ngunit ngayon ay tila dalawang estrangherong pinaghihiwalay ng galit at kasalanan. Matagal kitang hinanap, sabi ni Don Arturo. At matagal akong nagtago mula sa kasamaan mo, malamig na sagot ni Salvador. Bahagyang ngumiti si Don Arturo ngunit walang kabutihan iyon. Hanggang ngayon, sabi nito, hindi mo pa rin maunawaan na wala kang laban sa akin. Lumabas din si Mateo mula sa kubo habang nanatiling malapit kay Bagwis. Ano bang gusto ninyo? Matapang niyang tanong. Napatingin sa kanya si Don Arturo. At sa unang pagkakataon, nakita ni Mateo ng malinaw ang lalim ng galit sa mga mata ng matanda. Ibigay mo sa akin ang kabayo. Hinding-hindi. Biglang nagtawanan ng ilang tauhan. Ngunit nanatiling seryoso si Don Arturo. Hindi mo alam kung ano ang pinakikialaman mo, bata. Mas lalo ko nang naiintindihan ngayon, sagot ni Mateo. Kayo ang sumira sa rancho. Kayo ang nagtangkang pumatay sa sariling kapatid ninyo. Biglang tumahimik ang paligid. Maging ang mga tauhan ay tila nagulat sa diretsahang sinabi ni Mateo. Unti-unting tumalim ang tingin ni Don Arturo. Masyado nang maraming alam ang batang ito, malamig nitong sabi. Agad humawak sa kanilang mga itak ang mga tauhan. Ngunit bago pa sila makakilos, mabilis na humarang si Bagwis sa harapan ni Mateo. Malakas itong umingkaw. Kasabay niyon ay ang muling pagliwanag ng marka sa noo nito. Napaatras ang ilang lalaki. Demonyo talaga ang hayop na iyan, sigaw ng isa. Ngunit hindi natakot si Don Arturo. Sa halip ay bumaba ito mula sa puting kabayo
at dahan-dahang lumapit kay Bagwis. Matagal na kitang hinintay, bulong nito habang nakatitig sa kabayo. Napakunot noo si Mateo. May kakaibang tingin si Don Arturo kay Bagwis. Parang hindi lamang simpleng hayop ang nakikita nito. Parang may bagay itong gustong makuha mula rito. Ano bang mayroon ka, Bagwis? Tanong ni Mateo. Hindi agad sumagot ang matanda. Ngunit si Salvador ang nagsalita. May alam si Arturo tungkol sa alamat ng bundok Amara. Biglang napalingon si Mateo. Alamat? Tahimik na napangiti si Don Arturo. At sa wakas, sabi nito, malalaman na rin ng iba ang katotohanan. Unti-unting lumakas ang hangin sa paligid habang nanginginig ang mga puno sa kabundukan. May lihim na nakatago sa ilalim ng bundok Amara, sabi ni Don Arturo. Isang lugar na matagal nang binabantayan ng lahi ng mga kabayong tulad ni Bagwis. Naramdaman ni Mateo ang panlalamig ng kaniyang katawan. Noong una, pagpapatuloy nito, akala ko'y isa lamang iyong kwento. Ngunit nakita ko mismo ang palatandaan. Napatingin siya kay Bagwis. Ang marka sa kaniyang noo, sabi ni Don Arturo. Iyan ang susi. Tahimik ang buong paligid. At ano ang makukuha ninyo? Tanong ni Mateo. Dahan-dahang ngumiti si Don Arturo. Kayamanan. Biglang napapikit si Salvador sa galit. Hanggang ngayon hindi ka pa rin nagbabago. Huwag mo akong husgahan, sigaw ni Don Arturo. Ako ang bumuhay sa tayuman. Ako ang nagpayaman sa baryong ito. Sa pamamagitan ng kasakiman, malamig na sagot ni Salvador. Biglang tumalim ang mukha ni Don Arturo. Tama na. Mabilis itong nagtaas ng kamay. Dakpin sila. Agad sumugod ang mga tauhan. Nagkagulo ang paligid. Hinila ni Salvador si Mateo palayo habang mabilis namang sumipa si Bagwis upang pigilan ang mga lalaking lumalapit. Ngunit napakarami nila. May isang tauhang nakalapit kay Mateo at tinangkang hampasin siya ng kahoy. Ngunit bago pa siya tamaan, mabilis na humarang si Bagwis. Malakas na tumama ang kahoy sa tagiliran ng kabayo. Umingkaw ito sa sakit. Bagwis! Sigaw ni Mateo. Biglang nagdilim ang mukha ng binata. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng matinding galit. Mabilis niyang itinulak ang lalaking nanakit kay Bagwis. Nagulat maging si Mateo sa sariling ginawa. Ngunit kasabay niyon ay ang muling pagliwanag ng marka sa noo ng kabayo. At sa pagkakataong iyon, hindi lamang simpleng liwanag ang lumabas. Biglang yumanig ang lupa, natigilan ang lahat. Mula sa kailaliman ng bundok Amara ay may malakas na ugong na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Nanginig ang mga puno. Unti-unting nawala ang kulay sa mukha ni Don Arturo. Hindi maaari. Napatingin si Salvador sa bundok habang tila natatakot. Naigising siya, bulong nito. Napakunot noo si Mateo. Sino? Ngunit bago pa makasagot si Salvador, biglang may malakas na pag-ungol na umalingaw-ngaw mula sa kailaliman ng bundok. At hindi iyon tunog ng tao. Umalingaw-ngaw sa buong kabundukan ang malalim at nakapangingilabot na pag-ungol mula sa kailaliman ng bundok Amara. Tumigil ang lahat, maging ang mga tauhan ni Don Arturo ay napaatras habang takot na nagkakatinginan.
Ano iyon? Nanginginig na tanong ng isa. Patuloy na yumanig ang lupa habang nalalaglag ang maliliit na bato mula sa matataas na bahagi ng bundok. Mahigpit na napahawak si Mateo kay Bagwis, ngunit kapansin-pansin na hindi takot ang kabayo. Sa halip, tila matagal na nitong hinihintay ang sandaling iyon. Patuloy ang pagliwanag ng marka sa noo nito habang mabigat ang paghinga. Samantala, si Don Arturo ay tila namumutla habang nakatitig sa bundok. Hindi pa ito dapat mangyari, bulong niya. Napalingon si Mateo kay Salvador. Ano ba ang nasa ilalim ng bundok? Tahimik ang matanda sa loob ng ilang segundo. Ngunit nang muling umalingaw-ngaw ang malakas na ugong mula sa kailaliman ng amara, napapikit ito at tila napilitang magsalita. Noong unang panahon, panimula ni Salvador, bago pa maitayo ang tayuman, may mga taong naninirahan na sa bundok. Tahimik na nakikinig ang lahat. Kilala sila bilang mga tagapagbantay ng amara. Unti-unting bumigat ang hangin sa paligid habang nagsasalita siya. Sila ang nag-aalaga sa mga kabayong may marka ng apoy. Napatingin si Mateo kay Bagwis. Ayon sa alamat, pagpapatuloy ni Salvador, ang mga kabayong iyon lamang ang nakaaalam ng daan papunta sa lihim na lugar sa ilalim ng bundok. Kayamanan ba yon? Tanong ng isang tauhan habang natatakot pa rin. Ngunit umiling si Salvador. Mas mapanganib pa roon. Tahimik ang lahat. May sinaunang lagusan sa ilalim ng bundok Amara, sabi niya. At sa pinakailalim nito ay may bagay na matagal nang itinago ng mga tagapagbantay. Napakunot noo si Mateo. Ano iyon? Hindi agad sumagot si Salvador. Sa halip ay tumingin ito kay Don Arturo. At iyon ang dahilan kung bakit nasiraan ng bait ang kapatid ko. Unti-unting tumalim ang tingin ni Don Arturo. Huwag mong sabihin na para akong baliw, malamig nitong sabi. Nakita ko mismo ang lihim na iyon. Kasakiman ang nakita mo, sagot ni Salvador. Biglang lumakas ang hangin. Maraming taon na ang nakalipas, pagpapatuloy ni Salvador. Natagpuan namin ni Arturo ang lumang lagusan habang ginalugad namin ang bundok. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. At ano ang nakita ninyo? Tahimik na napalunok si Salvador. Ginto, mga lumang kagamitan, at isang silid na puno ng mga simbolo ng mga tagapagbantay. Agad nagningning ang mga mata ng ilang tauhan ni Don Arturo. Ngunit si Salvador ay nanatiling mabigat ang mukha. Ngunit may babala roon, dagdag niya. Ang lihim ng amara ay hindi dapat kunin ng taong sakim. Napatawa si Don Arturo. Mga kwento lamang iyon para takutin ang tao. Hindi, mariing sagot ni Salvador. Dahil matapos nating pasukin ang lugar na iyon, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Unti-unting natahimik ang paligid. Nagkasakit ang mga kabayo. Nagkaroon ng sunod-sunod na aksidente sa rancho. At tuwing gabi, nanginginig nitong sabi, naririnig namin ang parehong pag-ungol na naririnig natin ngayon. Nanlamig si Mateo. Muli na namang umalingaw-ngaw ang malalim na tunog mula sa ilalim ng bundok. Sa pagkakataong iyon, mas malakas na, mas malapit. Biglang nagkagulo ang mga tauhan ni Don Arturo. Dapat na tayong umalis dito. May masamang espiritu sa bundok.
ngunit hindi gumalaw si Don Arturo. Sa halip ay dahan-dahan siyang ngumiti habang nakatingin kay Bagwis. Hindi na ako uurong ngayon, sabi nito. Pagkatapos ng lahat ng taon na hinintay ko. Napaatras si Mateo. May kakaiba sa mga mata ng matanda. Parang unti-unti na itong nilalamon ng kasakiman. Ano bang gusto ninyong gawin? Tanong niya. Bubuksan natin ang lagusan. Biglang nanigas si Salvador. Hindi! Sigaw nito. Hindi mo alam ang pinakakawalan mo. Ngunit hindi na nakinig si Don Arturo. Mabilis nitong hinablot ang isang mahabang lubid mula sa tauhan niya. Hulihin ninyo ang kabayo. Agad sumugod ang mga lalaki. Ngunit bago pa nila maabot si Bagwis, bigla itong umingkaw ng napakalakas. Kasabay niyon ay ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa marka sa noo nito. Napapikit ang lahat. At sa isang iglap, may nangyaring hindi nila inaasahan. Biglang bumukas ang lupa sa gitna ng lambak. Umaling-awngaw ang malalakas na bitak habang unti-unting lumilitaw ang isang napakalaking lagusan sa ilalim ng bundok. Napaatras ang mga tauhan sa takot. Ano yon? Mula sa kailaliman ng lagusan ay may malamig na hanging biglang lumabas. Kasabay niyon ang kakaibang amoy ng lumang lupa at mga bagay na matagal nang nakakulong sa dilim. Nanlaki ang mga mata ni Mateo habang nakatitig sa napakalaking daanang bumukas sa harapan nila. Hindi siya makapaniwala. Totoo ang alamat. Unti-unting lumapit si Bagwis sa bungad ng lagusan habang patuloy ang pagliwanag ng marka nito. Parang tinatawag siya ng lugar. Ngunit bago pa makakilos si Mateo, biglang nagsalita si Don Arturo. Sa wakas, dahan-dahan nitong inilabas ang isang lumang kutsilyong may ukit na simbolo ng apoy. At sa unang pagkakataon, nakaramdam si Mateo ng matinding panganib. Dahil malinaw na sa kanya ngayon, handang gawin ni Don Arturo ang lahat makuha lamang ang lihim ng bundok Amara. Tahimik na nakatitig ang lahat sa napakalaking lagusang bumukas sa gitna ng lambak. Mistulang huminto ang oras. Ang malamig na hanging nagmumula sa kailaliman nito ay tila may dalang matandang lihim na matagal nang nakabaon sa ilalim ng bundok Amara. Mahigpit na napahawak si Mateo sa leeg ni Bagwis habang pinagmamasdan ang madilim na bungad ng lagusan. Pakiramdam niya'y may kung anong nakatingin mula roon. May kung anong naghihintay. Samantala, si Don Arturo ay tila nawalan na ng takot. Unti-unti itong lumapit sa bungad habang hawak ang lumang kutsilyong may simbolo ng apoy. At last, bulong nito habang nangingislap ang mga mata. Arturo, tigilan mo ito, maring sabi ni Salvador. Hindi para sa atin ang lugar na iyan. Ngunit hindi siya pinansin ng matanda. Sa halip ay lumingon ito sa kanyang mga tauhan. Pumasok tayo. Nagkatinginan ang mga lalaki. Kitang-kita sa kanilang mga mukha ang takot. Di Don Arturo, nanginginig na sabi ng isa. Baka mas mabuting bumalik na tayo. Biglang tumalim ang tingin ng matanda. Sino mang umatras ngayon ay mawawala ng trabaho at lupa. Natahimik ang mga tauhan. Alam ng lahat sa tayuman kung gaano ka-powerful si Don Arturo. Maraming pamilya ang umaasa sa kanya upang mabuhay.
Kahit takot, wala silang nagawa kundi sumunod. Tahimik na napabuntong hininga si Salvador. Kasakiman talaga ang sisira sa'yo, mahina nitong sabi. Ngunit narinig iyon ni Don Arturo. At ikaw, malamig nitong sagot. Ano ang naitulong ng kabutihan mo? Tahimik si Salvador. Maya-maya, biglang lumakad si Bagwis palapit sa bungad ng lagusan. Parang may humihila rito. Bagwis, mahinang tawag ni Mateo, ngunit hindi huminto ang kabayo. Patuloy lamang ito sa paglapit habang kumikislap ang marka sa noo nito. Napatingin si Salvador kay Mateo. Kapag pumasok siya roon, kailangan mong samahan. Nagulat ang binata. Ako? Tumango ang matanda. Pinili ka niya. Napakunot noo si Mateo. Anong ibig ninyong sabihin? Hindi nagtitiwala si Bagwis basta-basta, sabi ni Salvador. Kung bakit kanya tinanggap, marahil may dahilan. Tahimik na napatingin si Mateo sa kabayo. Hindi niya maipaliwanag, ngunit mula nang matagpuan niya ito sa gubat, ay tila unti-unti ring nagbabago ang kaniyang buhay. Parang may daang nakalaan para sa kanilang dalawa. Biglang nagsimulang bumaba si Don Arturo sa loob ng lagusan kasama ang ilan niyang tauhan. Mabilis na kumuha ng sulo ang mga ito habang dahan-dahang nilalamon ng dilim ang kanilang mga katawan. Hindi tayo pwedeng magpaiwan, sabi ni Salvador. Huminga ng malalim si Mateo. Pagkatapos ay tumango siya. At kasama si Bagwis, nagsimula silang bumaba sa kailaliman ng bundok Amara. Habang papalalim sila, mas lalo niyang nararamdaman ang kakaibang bigat ng lugar. Malamig ang hangin, basang-basa ang mga pader ng lagusan, at sa bawat hakbang nila, tila may mahinang bulong na sumasabay sa hangin, parang mga tinig mula sa nakaraan. Napatingin si Mateo sa paligid, may mga lumang simbolong nakaukit sa mga dingding. Parehong simbolo ng apoy na nasa noo ni Bagwis. Mga marka ng mga tagapagbantay, mahina sabi ni Salvador. Patuloy silang naglakad hanggang sa marating nila ang isang napakalawak na kuweba. At doon tuluyang napahinto si Mateo. Nanlaki ang kaniyang mga mata. Sa gitna ng kuweba ay may napakalaking silid na suportado ng matatandang haligi na yari sa bato. Nakakalat sa paligid ang mga lumang palayok, gintong palamuti, at mga kagamitang tila mula pa sa sinaunang panahon. Ngunit hindi iyon ang higit na nakatawag ng pansin ni Mateo. Sa pinakadulo ng silid ay may napakalaking pintuang bato. At nakaukit dito ang simbolo ng apoy. Tahimik ang buong kuweba. Tanging pagpatak lamang ng tubig mula sa kisame ang maririnig. Sa wakas, bulong ni Don Arturo habang nakatitig sa pintuan. Parang nababaliw na ito sa pananabik. Mabilis itong lumapit sa pintuan at hinawakan ang simbolo. Ngunit biglang nagsimulang manginig ang buong kuweba. Napaatras ang mga tauhan. Ano na naman iyon? Biglang lumiwanag ang marka sa noo ni Bagwis. Kasabay niyon ay ang mabagal na pagbukas ng pintuang bato. Umingay ang buong kuweba habang unti-unting gumalaw ang napakalaking pintuan. Malamig na hangin ang agad lumabas mula sa loob. At nang tuluyang bumukas ang pintuan, halos mawalan ng hininga si Mateo. Sa loob ng silid ay may napakalaking rebulto ng isang kabayong may marka ng apoy sa noo. Nakapaligid dito ang 12 dosenang sinaunang kabaong nayari sa bato.
Ngunit sa gitna ng silid, may isang bagay na kumikislap, isang gintong sisidlan na nakapatong sa altar. Agad nagningning ang mga mata ni Don Arturo. Kayamanan, bulong nito. Ngunit biglang humarang si Salvador. Huwag mo yang gagalawin. Lumayo ka. Arturo, hindi mo naiintindihan? Ngunit huli na ang lahat. Mabilis na inabot ni Don Arturo ang gintong sisidlan. At sa sandaling mahawakan niya iyon, biglang namatay ang lahat ng sulo sa kuweba. Nabalot ng kadiliman ang paligid. Kasunod niyon ay ang malalim na pag-ungol na mas malakas kaysa dati. At unti-unting, nagsimulang gumalaw ang mga kabaong sa paligid nila. Nabalot ng matinding kadiliman ang buong kuweba. Isa-isang namatay ang mga sulo habang ang malamig na hangin ay tila umiikot sa loob ng sinaunang silid. Tanging ang mapusyaw na liwanag mula sa marka sa noo ni Bagwis ang natitirang tanglaw sa paligid. At kasabay niyon, unti-unting gumagalaw ang mga kabaong nayari sa bato. Napaatras ang mga tauhan ni Don Arturo. Ano ito? May sumpa ang lugar na ito. Biglang umugong ang buong kuweba habang bumibitak ang sahig sa ilang bahagi. Mahigpit na napahawak si Mateo kay Bagwis habang mabilis ang tibok ng kaniyang puso. Hindi niya maalis ang tingin sa mga kabaong. Isa-isa iyong bumukas, mabagal, mabigat, at mula sa loob ng unang kabaong ay may isang kamay na lumitaw. Nanlamig ang dugo ni Mateo. Ang kamay ay nababalot ng lumang baluti na kulay itim, tila mula pa sa sinaunang panahon. Kasunod niyon ay unti-unting tumayo ang nilalang mula sa loob ng kabaong. Matangkad, mabigat ang katawan. Nakasuot ng sirang baluti habang ang mukha ay natatakpan ng lumang maskarang bakal at sa dibdib nito ay nakaukit ang simbolo ng apoy. Mga tagapagbantay, nanginginig na bulong ni Salvador. Isa-isa pang bumukas ang ibang kabaong. Unti-unting tumayo ang mga sinaunang bantay mula sa kanilang pagkakahimlay. Parang mga mandirigmang matagal nang natutulog sa ilalim ng bundok. Biglang nagkagulo ang mga tauhan ni Don Arturo. Magsitakbo tayo! Ngunit bago pa sila makalayo, mabilis na humarang ang isa sa mga tagapagbantay. Isang malakas na hampas lamang ng espada nito ang nagpabagsak sa hawak na sulo ng isang tauhan. Nagsigawan ang mga lalaki sa takot, samantala si Don Arturo ay nanatiling nakatayo habang hawak pa rin ang gintong sisidlan. Ngunit ngayon ay halatang kinakabahan na rin siya. Ano itong mga nilalang na ito? Galit niyang sigaw. Binalaan na kita, sabi ni Salvador habang mabigat ang mukha. Ang lihim ng Amara ay hindi para sa taong sakim. Biglang lumapit ang isa sa mga tagapagbantay kay Don Arturo. Mabagal ang mga hakbang nito, ngunit mabigat ang bawat tunog ng bakal na tumatama sa bato. Sa unang pagkakataon, nakita ni Mateo ang takot sa mukha ng matanda. Lumayo kayo sa akin! Sigaw ni Don Arturo habang inilalabas ang kutsilyong may simbolo ng apoy. Ngunit tila walang epekto iyon. Patuloy na lumalapit ang nilalang. Biglang hinila ni Mateo si Salvador palapit kay Bagwis. Kailangan na nating umalis. Ngunit bago sila makakilos, biglang umingkaw ng napakalakas si Bagwis. Kasabay niyon ay ang pagliwanag ng marka sa noo nito.
Tumigil ang mga tagapagbantay. Unti-unti silang napalingon sa kabayo. Tahimik na bumaba si Bagwis sa harapan nila habang matatag ang tindig. At sa hindi maipaliwanag na paraan, tila kinikilala siya ng mga sinaunang nilalang. Siya, bulong ni Salvador. Siya ang huling kabayo ng mga tagapagbantay. Unti-unting lumuhod ang mga nilalang sa harapan ni Bagwis. Maging si Mateo ay hindi makapaniwala sa kaniyang nakikita. Parang hari na tinatanggap ng sarili niyang hukbo. Ngunit habang nangyayari iyon, may isa pang bagay na napansin si Mateo. Unti-unting nagbabago ang anyo ni Don Arturo. Nanlaki ang mga mata niya. Ang simbolo sa lumang sisidlang hawak nito ay nagsisimulang magliyab ng kulay pula. Arturo! Sigaw ni Salvador. Ngunit huli na. Biglang napasigaw si Don Arturo habang tila may maitim na usok na bumabalot sa kaniyang katawan. Nabitawan niya ang sisidlan at napaluhod sa sahig. Ano ang ginagawa ninyo sa akin? Hindi sila ang may gawa niyan, sabi ni Salvador habang mabigat ang tingin. Ang kasakiman mo ang sumisira sa'yo. Patuloy na lumakas ang maitim na usok na lumalabas mula sa katawan ni Don Arturo. Ang kanyang mukha ay unti-unting namumutla habang ang mga mata niya ay tila nawawalan ng katinuan. Hindi, garalgal niyang sabi. Akin ang kayamanang ito. Biglang umugong ang buong kuweba. Mula sa itaas ay nagsimulang bumagsak ang malalaking bato. Guguho ang lugar na ito, sigaw ni Mateo. Nagkagulo ang mga tauhan ni Don Arturo at mabilis na nagsitakbuhan palabas ng silid. Ngunit si Don Arturo ay nanatiling nakaluhod sa harap ng altar. Parang ayaw niyang bitawan ang kayamanan kahit unti-unti na siyang nilalamon ng kadiliman. Mabilis na lumapit si Salvador sa kapatid. Arturo, tumayo ka. Ngunit marahas siyang itinulak nito. Lumayo ka, sigaw ni Don Arturo. Hindi mo mauunawaan. Nanlumo si Salvador. Sa kabila ng lahat ng nangyari, kapatid pa rin niya ito. Biglang lumapit si Bagwis kay Don Arturo. Tahimik, matatag. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, tumingin si Don Arturo sa kabayo ng walang galit, kundi may pagsisisi. Unti-unting humina ang maitim na usok sa paligid niya. Napaluha ang matanda. Pagod na ako, mahina niyang sabi. Tahimik ang buong silid. Maging si Mateo ay hindi makapagsalita. Biglang bumagsak ang malaking bato mula sa kisame. Mabilis na hinila ni Mateo si Salvador palayo. Umalis na tayo! Muling umingkaw si Bagwis. At parang nauunawaan ng mga sinaunang tagapagbantay ang ibig nitong sabihin. Isa-isa silang umatras habang tahimik na pinagmamasdan ang pag-alis ni na Mateo. Mabilis silang tumakbo palabas ng lagusan habang patuloy ang pagyanig ng bundok Amara. Halos mawalan ng balanse si Mateo habang humahampas ang malalakas na ugong mula sa kailaliman. At sa huling pagkakataon, lumingon siya sa likuran. Nakita niya si Don Arturo na nakaupo pa rin sa harap ng altar habang nakatingin kay Bagwis. Pagkatapos ay unti-unting nilamon ng bumabagsak na bato ang buong silid. Tuluyan ng gumuho ang lihim na lagusan ng bundok Amara. Paglabas nila sa lambak, sabay-sabay silang bumagsak sa damuhan habang hingal na hingal. Tahimik ang gabi. Unti-unting humupa ang pagyanig ng bundok.
At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, tila naging payapa muli ang paligid. Dahan-dahang lumapit si Bagwis kay Mateo. Marahan nitong idinikit ang ulo sa balikat ng binata. Napangiti si Mateo habang hinahaplos ang leeg nito. Hindi ka na nag-iisa, mahina niyang sabi. Tahimik na umihip ang malamig na hangin sa kabundukan. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, natagpuan din ng sugatang kabayo ang tahanang matagal na nitong hinahanap. Wakas.